Hello mga taga anywhere. So ngayon ipapakita natin kung paano i-expand yung storage capacity ng PlayStation 5 nyo. So ako gumamit ako ng Corsair MP600 Pro LPX na SSD. So ayan, available yan online, Lazada, Shopee. Pero mas maganda bumili kayo sa store. Ako bumili ako sa Data Blitz. Yan ang itsura ng ating SSD. O Data Blitz, bigay naman. Special mention pa naman kayo rito. Sponsor nyo na ako. So ayan, yan ang ating SSD. Ayan ang likod ng ating SSD. So set aside muna natin. Punta tayo sa ating PlayStation 5. So pag naggagawa kayo ng PlayStation 5 or any kung ano man gadget meron, lagi nyo ipapatong sa malambot na bagay para hindi nagagasgas. So first, buksan muna natin PlayStation 5. So iangat mo lang dito yan may relos na kamay. Tapos slide nyo lang pa right. Yan. So tanggal na yan. Tabi muna natin yan. So kunin natin ang ating Phillips screw. At may makikita kayo dyang cover. Mayroong screw. Tanggalin natin yan. Yan. Tanggalin muna natin, ha? Yan. So, tabi muna natin yan. Tanggalin natin itong cover na to. Yan, yan. Tabi ka muna dyan. Yan. So, sa loob, may makikita kayong another screw. Sa una, yan, bandang left. Yan. Phillips ulit yan. So, tanggalin natin yan. So pagkatanggal nyo na screw, makikita kayong maliit na parang anong tawag nila doon, eyelet or coupling na maliit. So ito ang ating screw. Yan. Ito yung sinasabing maliit na coupling. Yan. Or eyelet. I don't know kung ano yan. So ililipat lang natin doon sa next na butas. Yan. So ipatong mo lang yan dyan. Steady ka lang dyan. Kukunin natin yung ating SSD. Yan. Isishoot natin yung terminal na yan doon sa slot. Yan. Tutulak mo lang yan papasok hanggang sa mag-snap. I-snap yan. Wait natin. Tok. Ayaw. Yun. Dali. Okay. So, babalik na natin ang screw. Yan. Screw na natin. So, yung SSD na to, na built-in, pagka nag-save ka ng game, pag nilagay mo yung CD mo, automatic na siya, diretso na siya sa game. Hindi katulad ng external drive na ita-transfer mo siya doon, tapos pag gagamitin mo, ita-transfer mo ulit siya sa memory ng or storage ng unit mo. So ito, diretso play na. Ayan, maikit na, check na kung maluwag. Okay, so ibabalik natin yung cover. Tamang higpit lang, ha, huwag masyadong mahigpit. Yan. Yun. Okay na. So, balik na natin yung cover. So, pag cover, shoot nyo lang yung mga slot dyan. Yan. Tapos, slide nyo lang. To the left naman ngayon. Pabalik. Mag-i-snap ulit dyan. Click. Tapos na. Okay na. Okay daw. Okay na. Okay. Okay. So, testingin na natin siya. So, pagsala mo sa TV, ito ang unang lalabas. So, ipo-format natin siya. Format natin yung system. Sandali lang naman yan. Ayan. Actual yan. Actual yan na oras. So, yan ang speed niya. So, X lang tayo dyan. Press X lang sa controller. Tapos hintayin na natin siyang mag-start. So, next. Ayan. Instruction lang kung saan mo sisilipin yung storage mo. So, pag-click mo ng X dyan, pag-press mo ng X sa controller, diretso na yan mag-i-start. Yan. So, ganun lang kadali yan. So, kayang-kaya nyo yan. Kahit di nyo na kailangan ipadalin sa technician yan. So, kahit kayo, kaya nyo gawin yan. So, sana may natutunan kayo, nadalian lang kayo sa instruction. At kung may oras kayo, pwede naman kayo mag-like and subscribe para naman magkaroon ako ng subscriber. So, yun lang. Maraming salamat at sana
ma-enjoy nyo ang inyong expanded storage na PlayStation.